So it is the President's budget. It's a fact that 48,243,000 was allocated for the First District of Leyte because he is the cousin of the President. And 30 billion was given to the First District of Ilocos Norte, the son of the President. And it will not happen if they are not a political dynasty. Speaker, thank you to our chairman, the Committee on Suffrage and Electoral Reforms. May I ask some clarification? Speaker, always welcome po ang aking kinagalang. Dala na po akong The tubig. 65 years old, Congressman Grise. Nagdala na po akong tubig. Baka abutin tayo madaling araw. Joke Ay, lang po. unfair kasi, Joke hindi lang ako pwede Iniingit lang kita. tuminom. Iniingit lang kita. Salamat po. Ginoong sponsor. Malinaw na nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution ng mga sumusunod. The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ang tanong ko po ay napakasimple. Tama po ba na ang utos ng konstitusyon sa Kongreso ay magbasa ng batas na magbabawal sa political dynasties? Tama po yun, Mr. Speaker. Hindi po ba sinabi ng konstitusyon na i-regulate lamang ito? Hindi rin po sinasabi na bigyan ng limitadong pahintulot, kundi malinaw na sinasabi ipagbawal ang political dynasties. Tama po ba ito? Yeah, full stop po. Sinabi po ng Constitution is to prohibit anti-political dynasty law as may be defined by law. Ang doon po yung definition is karapatan na binibigay sa atin, mandato na binibigay po sa atin ng ating Constitution kung paano po natin to bibigyang buhay itong anti-political But it should dynasty. prohibit. Pero if I may be allowed, Mr. Speaker, pero syempre, kung wala pong absent po talaga yan sa Constitution, babalikan din po natin yung intent ng batas na iyon. Tama po. Ang intent po ng batas na iyon, titingnan po natin kung paano po nagkaroon ng diskusyon ang mga framers ng Constitution. Sinabi po nila is hindi po complete absolute abolition, ito po ay regulation, Mr. Speaker, Your Honor. Ang intensyon nila ay pigilan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa ilang pamilya. Dahil Tama ito po. ang isa sa mga ugat ng korupsyon, patronage politics, kahinaan ng political parties at kawalan ng tunay na kompetisyon sa politika. Ito po yung arguments ng mga framers ng Constitution. Tama po yun, Mr. Speaker. Ang layunin ng probisyong ito ay buksan ang politika sa mas maraming Pilipino, hindi upang i-institutionalize ang kapangyarihan ng mga political clan. Tama po? Tama po yan. Ngayon po, ginong sponsor, ayon sa bersyon ng inyong committee, pinapayagan pa rin ang mga magkakamag-anak hanggang ikalawang antas ng consanguinity o affinity na sabay-sabay humawak ng posisyon sa gobyerno basta't magkakaibang antas o posisyon. Tama po ba yun? Tama po yun, Mr. Speaker. Halimbawa, isang miyembro ng pamilya ay pwedeng tumakbo, manalo sa posisyon ng national, for example, senador. Halimbawa, si Senador de la Cruz. Tama po ba yun? Tama po, Mr. Speaker. At Maaaring yung po siya matalo. ang kanyang anak ay pwedeng tumakbo at manalo bilang gobernador, makaupo bilang gobernador. Pwede po yun? Pwede rin pong tumakbo at matalo. Hindi, pero pwedeng maupo. Pwede pong manalo at matalo. Oo nga po, pwede nga pong pag nanalo, mauupo. Tama? Tama So po. sabay Pero sila. Tama po. Isang senador, isang gobernador. Tama? Tama Sabay po yun. sila. Kung pwede pong maging sabay, kung pwedeng hindi magsabay, kung pwedeng matalo. Yung isa Hindi sa nga po, kanila. kung mananalo, sabay sila, pwede. Kung yung frame of mind nyo po, ang gusto Hindi niyo po, yun ang frame. Ang tinatanong ko lang po, simple lang. Kung sabay silang manalo, sabay sila makakaupo. Tama? hypothetically, posible mangyari po. Yes. At nangyayari po yan. Tama Marami naman pong- po, Mrs. Marami Speaker. pong may senador po, mayor, ang asawa. Tama po? Tama po. Ayun, tama. At yung kanyang isang anak, pwedeng maging congressman sa District 1 ng kanilang probinsya. Tama rin po yun. So tatlo na sila. Yung isa pong, yung asawa ng kanyang anak ay pwedeng tumakbo rin sa District 2. Ano? At makaupo. Tama po? Tama po. So pito na sila. At yung asawa ng kanyang ang kapatid ng kanyang asawa ay tumakbo naman bilang barangay captain. Pwede pa rin. Tama po? Tama po. Pero pwede po ako mag-explain kasi puro na kung tama o mali. Yun ang Hindi, wala kung na, mamarapatan wala din. na. I am asking this question. This is Let me just a allow- premise. This is just a premise at meron po tayong Okay, but let me tatanong. explain, Mr. Speaker. If my good friend, isa sa pinaka nirerespeto ko. Just a short, Ramadan po namin pag na po ako mag-explain. Kung mamarapatan po. All of these things are possible, Mr. Speaker. These are hypothetical. This can happen. This can be certain or it can be uncertain. But what is certain, Mr. Speaker, is we allow the people to vote. And that is the
primordial consideration of this proposal. Bakit pa po tayo nagpapasa ng batas kung pabayaan na lang natin yung mga tao? Bakit pa po kayo nagpanukala ng ganitong batas kung ang inyo palang prinsipyo ay pabayaan na lang kung sino yung iboto ng tao, siyang manalo kahit magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, mag-ama. Bakit pa kayo nag-sponsor ng Dahil ganito? apat na pong taon. Kahit Tama di ba? ba kayo naniniwala? Naniniwala po ako dahil ang Constitution po ang nagsasabi, Mr. Speaker. It's not even your decision, Mr. Speaker. It's not even the decision of Congressman Irice. It's not the decision of this representation. It is what the Constitution dictates. Okay. And that is what we're trying to provide, Mr. Speaker, Your Honor. Tama po. Naniniwala po sa sinabi nyo, pero sabi ko nga po, may certain parameters, yung mga framers ng Constitution, dapat it will prevent the monopoly of power. Ngayon po, kung ikaw, Governor, yung iyong pamangkin, Vice Governor, yung pinsan, Buhal, yung iyong anak, Mayor, yung isa mong pamangkin, Vice Mayor, yung isa mong pamangkin ay kapitan ng barangay. Tapos sa kabila naman, ang congressman, kapatid mo, sa kabilang distrito naman, ay yung iyong anak. Wala pong bang monopoly of power doon? Mr. Hindi Speaker, ko, yung tanong ko, yung monopoly ba of power doon o wala? no, because, Mr. Speaker, I'll give you the straight answer. Monopoly resides when the power to appoint resides and exercised by one person. That is monopoly. But we allow the people to vote. The primary reason is, again, the sovereignty of the people and the primacy of the right to vote under Section 1, Article 2. Kung may monopoly po, Mr. Speaker, ay kung i-appoint ito at ang magde-decide lang po ay isang tao na paupuin ang ang kapatid or anak or asawa sa isang posisyon, that is an abuse of power. That to me is a blatant abuse of power and a monopoly, the most dangerous form of monopoly. But this time, we present individuals to the voters and the voters vote. That's what the Constitution So says. hindi po That's what kailangan, I'm trying to- yung sinasabi that is niyo what po, I'm hindi trying na to kailangan provide. ng batas na ito. So in terms of what now, Mr. Speaker, based on the status quo, just for the sake of argument, Mr. Speaker, what could be described as something that is predominantly controlled by one family. But since we don't have the anti-political dynasty, as of yet, there's no point for us to really say that this is dominated by one family. Maybe many offices, Mr. Speaker, are being handled and occupied by the nepotism, di ba, Mr. Speaker? But that is precisely one, because that is precisely the issue. In-exercise undue advantage ng isang tao, kaya walang nepotism eh. Ito kasi eleksyon. Hindi to isang tao. And by the way, Mr. Speaker, it's not the family that decides who run. It's the candidate actually that provides COMNA. Because remember, Mr. Speaker, Your Honor, the COMELEC requires one candidate to provide the certificate of acceptance and nomination. If you don't have that, probably the tendency you will be described as a nuisance Well, candidate. there are many No, Mr. Speaker, my point here, Mr. Speaker, is that the reason why we allow all of this, because number one, the subdivision under our political system, 7160, is the autonomy of each political units. It has a separate constituency, it has to exercise its mandate, it has an internal mechanism and regulation to run their affairs, not necessarily connected with the one or neighboring LGU. That's how the structure of our political units under the 7160, Mr. Speaker, of the local government code. We also attach that in order that we can balance it out with the right to vote and the right to be voted upon. And I've mentioned earlier, Mr. Speaker, there are several bases, not only in the Constitution, Section 5 on the suffrage, Section 1, Article 1, but there are other treaties internationally which we are the party or signatory of this covenants, the civil and political rights, etc., stating, Mr. Speaker, that there shall be no law abridging the right to vote and to be voted upon, Mr. Speaker, Your Honors. The anti-political dynasty, as may be defined law, is a regulation and that's not an absolute prohibition. It is an exemption. So we are doing this, Mr. Speaker, in order to decongest the control of one family over one locality, Mr. Speaker, Your Honor, so that we can promote and uphold check and balances, which is the essential feature of a working republican democratic country such as ours, Mr. Speaker, Your Honor. I don't think, sir, it encourages the political families to engage more of their family members to run for public office. Anyway, Mr. Speaker, ang isa po sa mga pundasyon ng demokrasya ay check and balance. Naniniwala po ba kayo dyan? Tama po yan, Mr. Speaker. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, at ang yung kanyang anak ay majority leader, kakaroon po ba ng check and balance?
Lazada's birthday. Unang-una po, yes po, dahil unang-una, ang magkakaiba-iba naman po ng jurisdiction, itong ehekutura, legislatura at ehekutibo. Pasensya na, hindi po ako Tagalog, Maranao po ako, kaya ehekutibo at legislatura, Mrs. Speaker. Sa tingin niyo po ba yan ay hindi magdudulot ng pag-abuso? Wala naman po dahil may internal mechanism and arrangement po ang bawat institution na ito. For example, bigyan ko yung example, halimbawa, 2023, 2024, 2025. Ang total allocation po ng First District of Leyte kay Speaker Martin Romualdez, ng siya ay Speaker, ay 48,243,911,000. Yan po ang total allocation sa loob ng 3 taon. Yan po ang pinakamahirap na probinsya. Swerte na maka 3 bilyon, 4 na bilyon sa isang taon. Bakit nangyari ito? Bakit hindi equitable yung distribution pagdating kay Speaker Romualdez? Dahil siya ba ay pinsan ng presidente? Di po. Ako hindi ko nakikita ng ganyan dahil unang-una Ano po? po may proposal po ng National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program ay naalat po nila ang kanilang budget sa bawat probinsya based on the recommendation ng Regional Development Corporation. Nandyan po yung wealth ng kanilang area. Nandyan po yung return taxes na kinakukuha. Nandyan po yung lahat po ng mga possible revenues na nakukuha at nabubuo para ibigay po sa share ng isang area na yan. So hindi ko po alam kung bakit ito magkakaroon ng issue ng check and balances dahil unang-una magkaiba po ang institution, ang nag-approve naman po ang Kongreso at wala naman pong kinalaman dito ang ating Pangulo pagdating po sa pag-appreciate ng bawat distrito kung kailan o ano ang kanilang magiging proyekto. Hindi po bang Sa palagay ko po, that is far-fetched conclusion, Mr. Speaker. I Hindi po understand ba that there are, nag- Mr. Speaker, allow me first to address this question. I understand that there are members here who are more biased about this and they want to make this as something political. But I don't think this is something that we can actually attribute the President to the issue of the 2024-25 elections. Although this is a separate discussion altogether. But I'm just giving way to our good gentleman because he premised it on the anti-political dynasty. Again, the state answer is it has no bearing whatsoever. The President being the cousin of the former Speaker of the House of Representatives, how the House of Representatives receives the National Expenditure Program, how the House of Representatives deliberated individual budget of each agencies, how the House of Representatives went on to participate in the bicameral conference, and how the House of Representatives ratified the result of the bicameral conference committee, Mr. Speaker. hindi po ba ang nagre-rekomenda sa Kongreso ng National Expenditures Program ay ang Pangulo? It is called the President's budget, Mr. Speaker. So it is the President's budget and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the First District of Leyte because he is the cousin of the President and 30 billion was given to the First District of Ilocos Norte, the son of the President, and it will not happen if they are not a political dynasty. Mr. Speaker, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, I could have also shout as loud as Congressman Irizzi. If I may, but because if I may, I'm Mr. passing Sponsor. Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow me Speaker. first, may I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. Just a friendly reminder. Thank you. Proceed. Thank you, Mr. Speaker. Again, let me respond to my good friend and one I respect, Mr. Speaker. Very, very calmly. The President acted as the President of Republic of the Philippines, not as a cousin of the former Speaker. The former Speaker acted as the Speaker of the House of Representatives, voted by majority of the members of the House of Representatives. They have separate mandate, they have separate authority. To say the opposite is not only accusing these two gentlemen, but it is, Mr. Speaker, a very sheer example or conclusory, like one that is having a bias. So I doubt, Mr. Speaker, that the gentleman from Caloocan, one of our respected legislator, would have to derive into that conclusion, discussing about political dynasty and framing it in a way that highlights the blood relation between the sitting president and the former Speaker of the House of Representatives, Mr. Speaker, Your Honor. My human played fetch with me 4 hours. Speaker, ang panahon po ni Pangulong Duterte, Quadcom sinabi po na 51 billion yung flood control program ni Congressman Paulo Duterte. Bakit po nangyari yun? Diba dahil political dynasty rin sila?
At ang Pangulo rin ay ang kanyang ama. Yan po, sinabi ng kwento. Mr. Speaker, Tama po ba? Mr. Speaker, What is true to Duterte is not true to the Marcoses. They're both political dynasties. Mr. Speaker, there are issues, Mr. Speaker, that do not necessarily share by one family, especially if this is about political issues, etc. That's why you have many families running against each other. Because it does not necessarily mean that one family share the same political ideology or advocacy or opinion. But let me frame it to a more actual occurrences in the past, Mr. Speaker. And what the gentleman is referring to, the 2025 budget, Mr. Speaker. It went through, the whole country was watching, Mr. Speaker, during the deliberation. It went through the committee hearings. It passed through the House of Senate. Senate is also parallel doing their own version. And mind you, Mr. Speaker, the 2025 version of the House of the budget was not the 100% reflective of the House version, the one that we adopted in 2025. Mind you, Mr. Speaker, what we adopted in the House of Representatives has the education sector has the highest number of budget amount, the GAAB House version. When it went to the BICAM, it was changed, Mr. Speaker. So where was the participation of the President vis-a-vis the House at the time, former Speaker Martin Romualdez? There was none. If you ask me, There was. there was none, Mr. Speaker. There Number was. two, The House ratified allow me to, the BICAM report. The Mr. Speaker, House again, ratified. I would pretend that the good gentleman from Caloocan is observing the proper decorum because I'm under fasting, Mr. Speaker. I would humbly request him, for the sake of our shared Abrahamic faith, to please avoid shouting. Sorry. I can hear you. I can hear you quite clearly, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, may I Thank just you. respond to you? Yeah, I will- You know, yes. I Allow am me- not- allow me I first- am not angry. allow me This is first just to my continue. natural voice. And I'm very passionate about this because I've been fighting political dynasties for 40 years. So, pagbigyan nyo na ako, dahil hindi naman ako galit, itong akin ho ay passion for this particular proposal dahil 40 taon na po ko, 4 na political dynasties yung nilabanan ko, buti pa nga buhay pa ako, at napahirapan talaga ako ng gusto at ang yung frame of mind ng karaniwang mga political dynasties. So, yung pong boses ko, hindi po ibig sabihin galit ako, ito po ay passion. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you for that explanation. Ladies and gentlemen, welcome to Las Mall. Discover over 7,500 new global brands and get up to 20% off global brands voucher.